ito yung tinatawag natin na mga rock enclosed treasure, okay? So dito meron tayo dito makikita na isang bato na may malalim na butas, okay? So yung bato na yun mga katiits, meron yung treasure na nakalagay sa loob, okay? So dito magugulat kayo kasi positive yung kanyang detection. So yung lalim niyan ay hindi yan abot yan, dyan sa part na yan. So meron niyang butas na napakalalim at hindi kayang abutin ng kamay, okay? So ito yung ating ino-operasyonan ngayon, and wag niyo kalimutan mag-subscribe mga katiits, and then make sure na panoorin niyo ito hanggang sa dulo katiits dahil ito ay napakagandang episode na inyong matutunghayan, okay? So treasure hunting day mga katiits. So ngayon ay yung o-operasyonan natin na mga klase ng treasure is yung tinatawag natin na rock enclosed treasure, okay? Kapag mga rock enclosed treasure, ang ibig sabihin yan, yung item ay doon nakalagay sa bato, okay? So dito, inong makikita kung ano ba yung mga sign o palatandaan na mayroong rock enclosed treasure. Kasi yung mga butas na yan mga katids, hindi yan makikita doon sa, halimbawa kapag kayo maglalakad doon sa creek, okay, maglalakad kayo, and then paglakad nyo, hindi niyan basta-basta makikita yung butas na malalim. Ang makikita nyo dyan kapag kayo maglalakad, yun yung mga sign, okay? Meron niyang parang isang malaking butas sa may gilid, okay, and then doon sa uloob, meron siyang naka-close, parang tinakpan, okay, bilog sa katiits na tinakpan, okay? So ang meaning nun, rock enclosed treasure. So yung item ay doon nakalagay sa bato. Okay? So ngayon pag nakita nyo yung sign na yun, tignan nyo yung likod at harapan. Okay? Dahil ang butas na nakalagay dyan ay possible na nandoon sa likod ng bato. So dito yung butas na ito ay hindi ito malaki, para lang yung coconut stick yung laki according dito ni katiits, pero ito ay napansin niya na napakalalim. So ginawa niya, binutasan na, and then hanggang sa nagkasya na yung kanyang kamay. So ito yung sign nating makikita dito sa may gilid, okay, dito sa may part na ito, yan yung rock enclosed treasure sign. So hindi yan ganyan yung forma niya. Ito ay minaso ni katiits. Bilog yan, napakabilog niyan. Tapos yan ay minaso niya. So akala niya ay mayroong laman, ay wala pala, okay? So nandito lang pala sa likod yung pinaka butas ng bato. So yung napakalalim nito katiits, yung butas nito ay umaabot, tansya ko dito 5 feet. 5 feet yung butas nito. Kasi yung butas nito ay abot hanggang doon sa dulo ng bato. So dito yan yan yung ginamit ni katiits na panukat. And then yan pansin yan. Yung butas niya sa ilalim katiits, hindi siya straight, okay? Merong pakurba, paibaba, okay? Meron siyang curving, kung kaya kapag yung panukat na isusukat mo yung batigas, hindi siya kasya kasi straight, okay? So ang napakaganda nito kasi kumpleto, okay? Meron siyang sign, may butas, so it means na 100% man-made. Hindi ito made of nature. Halimbawa, bumaha, and then mayroong malakas na tubig na may dalang puno, and then tumusok dito. Hindi yan ganun. Kasi according nito ni katiits, ito ay napansin niya noong bata pa siya. Okay? High school pa si katiits nito. And then ngayon, since meron na tayong mga kagamitan, ito binalikan namin. Sabi niya, napakagandang sign ito katiits dahil bata pa kami ay amin na itong tinitingnan. Binabasag na namin ito dito sa may kabila kasi yung akala namin ay manipis lang yung kanyang cover, pero yan ay napakakapal pala, okay? So
So ito binalikan namin at dito ginawa ng detection. So dito ay nilinisan muna ni Katiits. Yan o. Marami ng damo. So dito Katiits, make sure na mag-subscribe kayo para makita nyo rin kung paano ba natin kukunin yung mga rock enclosed treasure. So yan yung mga treasure na nakalagay sa mga bato. Okay? Yung mga ganyang kasing bato Katiits, yan ay mga ginawa. Okay? Ginawa yan ng Hapon. And then nilagyan ng mga butas sa ilalim na mayroong kakaibang mga formation, may paliko, may paibaba. Okay? Parang siyang mayroong mga kwarto sa loob. Okay? And then doon sa pinakadulo, doon mayroong detection. Okay? So dito ay nilabas na ni Katiits itong locator para masigurado na mayroon nga ba ditong ma-detect. So dito yung unang dinetect niya ay gold. Okay? Sinet muna niya sa gold. Dito ito yung unang araw na pag-operasyon namin. Okay? So noong pangatlong araw, mag-subscribe lang kayo para makita nyo rin. Sinubukan niya sa silver and diamond. At kami ay nagulat dahil positibo sa tatlo. Silver, gold, and diamond. So it means na yung item na nakalagay sa loob is assorted. Okay? So assorted meaning iba't ibang klase. May precious stone, may gold, may silver. So napakaganda nito Katiits. So in our next video papakita natin yung actual na recover ng mga rock enclosed treasure. Kahit yung bato na ito Katiits ay hindi may kalakihan pero napakasulido. Okay, hindi siya basta-basta. Hindi siya katulad doon sa mga bato na makikita natin sa ating paligid. Yung kanyang component ay walang groove. Okay? Wala siyang groove. Bakit Katiits? Ano bang kaibahan o ano bang advantage or disadvantage ng isang bato kapag mayroong groove kapag ito ay ating binabasag? Okay? Kapag may groove, madali ang basagin. Kasi kapag iinit yung bato, yung groove yun yung unang mabibitak. Okay? Pero ito makikita natin, ito ay mga masa. Wala siyang groove, puro. Okay? Puro yung kanyang puro ang kanyang component. And then yung kanyang design ay hindi siya naka-hanger. Okay? So sinadya talaga na dito inilagay para kung sa sakasakaling sunugin, tayo ay mahirapan na mabitak. So sa first attempt namin ng pagsunog, medyo nahirapan kami Katiits sa pag-set up. Kasi dito hindi ka pwede makalagay ng maraming panggatong dito sa kanyang harapan kasi pangpang. Okay? Merong bato na malalim. Okay? So ngayon, ang ginawa namin dito, nilagyan lang namin ng support doon sa ibaba, dalawang haligi, and then doon ay pinal namin yung mga panggatong. Okay, yan ay makikita nyo sa ating susunod na video. So ito yung rock enclosed treasure sign. Okay, napakaganda. Dito sa likod may tubig. May tubig yan. Okay, so ang kwento nitong tubig, according ni Katiits, kinausap ko siya dito. Sabi ko sa kanya, Katiits, meron na ba tong tubig nung nakita mo ito noong unang panahon pa? Sabi niya, oo meron. Kaso yung butas, sabi niya, yung laki ng butas ay para lang kasing laki ng coconut stick. Okay? Pansin niyo yung coconut stick, di ba napakaliit? So, tansya ko dito, yung tubig, inilagay nila ito. Kasi hindi naman kayang punuin ng baha.
yung butas na may sukat na coconut stick. Okay? So ito ay napuno sa sinadya na butas. Pagkatapos nilang ginawa ng design, nilagyan nila ito ng tubig. Ano bang purpose ng tubig, katiits? Para yung item na inilagay nila sa loob ay hindi yan masisira o madadamage sa init ng araw. Kasi yung gold, mga katiits, yan ay mga anong tawag doon? Ano bang tawag doon sa madaling vegetal, ano ang tawag doon? Meron yung term na katiits na madaling masira kapag ito ay maiinitan o para siyang matutunaw, katiits. Ang component ng gold at saka ng bakal ay iba. Yung gold, kapag tinatadtad nyo yan, katiits, yan ay malambot. Okay? Kung kaya kapag ito ay mainitan ng konti, pwede mo yung i-shape ng kahit ano. Unlike doon sa bakal, kailangan mo talaga ng matinding init para ito ay ma-align, okay? Pero yung mga ginto, katiits, kahit ngipin, pwede mo yung kitkitin, okay? Yun yung component ng mga gold at ng mga bakal. So dito 5 meters yung distansya, meron na naman tayong ditong bato na may shape na tangki de guerra. Okay? So dito kami ay nagulat, meron pa rin itong laman. You know, napakalaki nitong bato. Parehang tangki de guerra na panlaban ng mga Hapon. Dito sa ibabaw, merong na-detect, katiits. Tingnan nyo, katiits. Yan o. Nandito pa rin sa ilalim yung item. Okay? Yan. Oh, yan o. Yang ikot-ikot, mga katiits, hindi yan sinadya. Yung akala ng iba, yung mga hindi mga treasure hunter na walang karanasan at hindi pa nakahawak ng mga locator o kahit anong kagamitan, huwag kayong judge, okay? Don't judge the book by its cover, kasi hindi niyo yan naranasan at hindi niyo yan nahahawakan. Okay? So kung gusto niyo malaman yung katotohanan, di bumili kayo ng inyo para malaman nyo. Okay? Ganun yan. Kasi yung akala nila sinasadya daw ito ikot-ikutin. So pagpalagay natin, katiits, meron kang binibit-bit na isang kilo, and then ito mayroong pwersa na umikot ng napakalakas, then 1 hand lang ginagamit mo, katiits. So tingnan mo, katiits, 1 hand lang ginagamit mo, tapos 1 kilo yung ikot-ikot sa iyong kamay. Di ba yan gagalaw yung kamay? Di ba gagalaw yan? Iba kasi yung klase ng locator, katiits. May locator na sobrang gaan, mahina lang yung ikot. Okay? Ibig sabihin, yung kanyang aura na ma-detect ay hindi ganon kalakas. Okay? Iba't iba kasi yung locator. May locator na malakas kumuha ng signal. Mayroon ding ibang locator na mahina kumuha ng signal. Okay? Ito yung malakas na kumuha ng signal. Okay? Kapag mayroon siyang ma-detect doon sa ilalim, talagang iikot siya ng malakas. Okay? It's either small or big deposit, malakas pa rin yung kanyang ikot. Okay, sa mga nagtatanong dyan, inisinadya lang ikot-ikutin, bumili kayo ng sa inyo, and then punta kayo sa inyong bakuran, try nyong i-test. Kung mayroon kayong gold na sing-sing, test nyo. Pero kapag bibili kayo sa Shopee and then nabili nyo yan sa halagang 5K to 3K, nako, mag-assume na katiits na hindi yan iikot kahit na sing-sing pa galing sa mga pawn shop na yung i-detect nyo, hindi yan iikot. Mayroon ng mga nangyari dyan. May ibang treasure hunter bumili sa online, so yung halaga niya ay worth 3,000, and then yung sinubukan niya doon sa kanyang sing-sing na ginto, ayun, hindi siya umikot. So ibig sabihin yan ay mga fake. Kapag fake, yan ay magaan. So yun lang, mga katiits, at
In our next video, meron naman tayong ibabahagi na how to recover the treasure that was hidden inside the rock. Okay, or this is what we call rock enclosed treasure. So don't forget to subscribe.